Bawal na po ang plastic sa maraming pamilihan sa Metro Manila, ang in paper bags. Pero tanong ng Philippine Plastics Industry Association, mas environment-friendly daw ba ang mga paper bag, gayong mas magastos daw itong gawin kaysa plastic products? May report si Tina Panganiban Perez. Matapos manalasan ng bagyong Ondoy noong 2009, tumambad sa mga taga Metro Manila ang tambak ng basura. Marami sa mga basurang nagkalat, mga plastic bag. Ngayon ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagpapatupad na ng plastic ban at isinusulong na lang ang paggamit ng paper bags. Pero ang tanong ng Philippine Plastics Industry Association o PPIA, nakasisiguro raw ba tayo na mas makakalikasan ng papel kaysa plastic? Sa paper bags daw kasi, kailangan pang pumutol ng puno. Sa paggawa ng 1 toneladang papel, 17 puno raw ang kailangan. Sa paggawa naman daw ng isang paper bag, 1 galon ng malinis na tubig ang kailangan. Samantalang sa kasing dami ng tubig, 116 plastic bags na raw ang kayang gawin. Magpuputol ba tayo ng puno para makagawa tayo ng papel knowing that it absorbs carbon dioxide? Studies have shown na mas malaki ang environmental impact ng pag-recycle ng paper as compared to plastic. Sa plastic, tutunawin lang namin yan and we will reform or reshape it into something else. Sa paper, meron pang mga proseso para i-bleach siya, para makuha natin yung pulp ulit. Kaya ang panawagan ng plastics industry sa mga lokal na pamahalaan, bawiin ang plastic ban. Bakit din daw isisisi sa plastics industry ang pagkakalat ng mga tao? If the problem is littering, sana i-address natin yun. I think bottom line, the issue is waste management. Kung maayos naman nating mamamanage ang waste, lahat ng klase ng plastic pwede naman po nating i-recycle. Umaaray rin ang mga gumagawa ng polystyrene packaging o styro dahil banned na rin ito sa ilang lugar. Tulad ng plastic, nare-recycle din naman daw ang styro. Ang ingot na ito at pellets galing sa tinunaw na styro. Pwede raw nilang tunawin ulit ang mga ito para gumawa ng iba pang bagay. Mas magaan din daw ang styro kaysa papel kaya mas konti ang basura. If you just banned it without managing the solid waste management, pinalit mo lang. So lalabas ang Mas marami pa. basura mo, mas marami mo. Pag paper. Yes. Mas mahal din daw ang paper packaging kaysa styro. Wala rin daw toxic chemicals sa styro dahil 1992 pa lamang, tinanggalan na raw ito ng CFC o chlorofluorocarbon na nakasisira sa ozone layer. In terms of harmful effect, lahat naman mayroon harmful eh. Kahit paper. Nagko-contribute kayo, oo. Pero in terms of iba-ibang parameters, water, energy, greenhouse effect, mas mababa ang polystyrene. This is based on the study. Pero ang Eco Waste Coalition hindi kumbinsido sa argumento. Yung resource na kailangan to produce plastic ay oil. Hindi sila nakakasira ng tree, maari. Pero they destroy something else. Imbes na paper o plastic bag, reusable bags na lang daw gaya ng bayong o detela ang gamitin. Imbes na paper o styro cups naman, sarili nating lalagyan na gawa sa porcelain o aluminum. Plastic bags at yung paper bags are both designed to be disposable na ayaw natin kasi both of which will still contribute sa ating growing waste problems. Ayon sa DENR, di naman basta-basta binaba ng isang produkto nang walang pag-aaral. Dahan-dahan din naman daw ang phase-out ng produkto. Sa huli, ang pinakamahalaga, ang importante talaga dito, mabago ang behavior ng tao. Yung ugali natin, natapon lang tayo ng tapon. Tina Panganiban Perez, GMA News.